Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na, ay ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang magkasalungat na karakter ang ipinapakilala sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang magkasalungat na karakter. No? Maganda, tignan natin sa dalawang karakter na ito kung sino tayo. Tingnan nyo nga kung meron kayong ugali nitong mga karakter na ito. Handa na ba kayo? Huwag kayong mag-alala. No? Hindi ko kayo tatanungin kung sino kayo sa dalawa. Bahala na ang puso ninyo. Kayo nakakakilala sa sarili ninyo. Kayo mag-alala. Hindi naman kayo makakalihim sa Diyos.
Father naman, parang nananakot ka naman eh. No? Hindi lang, no? Tingnan nyo lang, no? Hamon ito. Tingnan natin at kilalanin ang unang karakter. Sa unang pagbasa, pinapakilala sa atin si San Pablo. Isang taong naglalapit sa tao sa Diyos. Naglalapit sa tao sa Diyos. Iyan si San Pablo. Lalo na sa mga taga-Tesalonica. Nilalapit niya sila sa Diyos. Sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga taga-Tesalonica na lakasan nila ang kanilang loob. Sa kabila ng pagsubok na kinahaharap nila ng dahil sa pananampalataya. Di ba minsan ganon? Minsan nasusubok yung pananampalataya natin, di ba? Kapag may sakit ka, sabi mo, ayoko na nga magsimba. Araw-araw ako nagsisimba. Binigyan naman ako ng sakit ng Diyos, ayoko na. Di ba ganon? No? May ganon, di ba? Si San Pablo, siya yung tagapagpalakas ng loob ng mga taong nanghihina sa pananampalataya. Ano sinasabi niya? Lakasan mo loob mo. Huwag ganon. Hindi kasalanan ng Diyos, ba't ka nagkasakit? Yosi ka ng yosi. May kilala ba kayong ganon? May kilala akong ganon eh, no? Yung isang di pa lang ang layo, amoy na amoy ko na. Tawa ng tawa si Ate Mona eh. May kilala yata tong ganon eh, di ba? Oh. Pero yan, ganyan si San Pablo. Taga-hikayat na lakasan ang loob ng mga nanghihina. Pinalalakas ni San Pablo ang loob ng mga taong nanghihina sa pamamagitan ng pagsasabing magtiis ka pa. Lalo na yung mga inuusig. No? Sinasabi niya, konting tiis na lang. Huwag kang susuko. At pinapaalala ni San Pablo sa mga tao na bibigyan sila ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Di ba may mga ganyang tao? Yung nagsasabing, huwag ka mag-alala, may awa ang Diyos. Di ba? Huwag ka mag-alala, no? Didinggin din ng Diyos. Di ba may ganon? Ganyan ang isang taong naglalapit sa tao sa Diyos. Nagbibigay ng lakas ng loob sa mga nanghihina o pinanghihinaan ng loob. Pinapaalala nila ang kabutihan ng Diyos at hindi tinataboy palayo sa Diyos. Ganyan ka ba? Ikaw ba yon? Deadma, kunyari, no? Walang imikan, no? Kunyari, ikaw ba yung nagpapalakas ng loob o ikaw yung nagpapahina? O sige na nga, wag ka na magsimba. Wala naman nangyayari sa buhay mo eh. Ikaw ba yung ganon? Ikaw ba yung nagsasabi, sige na nga, sumama ka na lang, wag ka na magsimba. Di bali na, bawi ka na lang next week. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung nagpapalakas ng loob o nagpapahina ng loob? Ikaw ba yung tumutulong at nagpapaalala ng kabutihan ng Diyos? O ikaw yung nagpapalimot sa kabutihan ng Diyos? Yan yung unang karakter, si San Pablo. No? Naglalapit sa tao sa Diyos. Pangalawang karakter, samantala, sa Ebanghelyo, ang mga Pariseo at Eskriba naman ang pinapakilala sa atin ni Jesus. Ang tawag ni Jesus sa kanila, mga mapagpaimbabaw. Sabihin nyo nga po, bakit kanyo? Sabi ni Jesus, hinahadlangan nila ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Grabe, no? Ayaw nilang pasakop sa paghahari ng Diyos at hinahadlangan pa nila ang iba na pasakop sa Diyos. May ganyan. No? Sila yung mga taong naglalayo sa tao sa Diyos.
Yung ayaw na nga magsimba, sasabihin pa, o sige, wag ka na nga rin magsimba. May ganyan ba kayong kilala? Ha? Sayang lang oras mo, sige na, wag ka na magsimba. Gumawa ka na lang ng assignment. May ganun ba? May kilala ba kayong ganon? Ha? Yan yung mga taong mapagpaimbabaw. Naglalayo sa tao sa Diyos. Hinahadlangan nila na pagharian ang tao ng Diyos. Dalawang ugali para makilala natin ang mga mapagpaimbabaw, ang mga naglalayo sa tao sa Diyos. Una, ang ugali nila mapagpaimbabaw. Ipokrito, ika nga. No? Puro pakitang tao lang ang ginagawa. Walang kabutihang idinudulot. Ang isang taong naglalayo sa tao sa Diyos, nagpapanggap na makadiyos para mailapit ang tao sa kanilang sarili. Ganyan yung mga Pariseyo. Kaya mag-ingat sa mga mukhang makadiyos na naghihikayat lumapit pero hindi sa Diyos kundi sa kanila. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi dyan na kayo lang ba maliligtas? Ha? May kilala ba kayong gano'n? Yung kumakatok pa, tapos sasabihin sa'yo, maliligtas ka ba? Mag-ingat sa mga ganyan. Dahil hindi ganyan ang totoong ugali ng mga taong naglalapit sa tao sa Diyos. Kasi kung ikaw ang naglalapit sa tao sa Diyos, ang langit at pagdiligtas ay para sa lahat. Walang pinipili, hindi namimili. Pangalawang katangian ng isang taong naglalayo sa tao sa Diyos, yung mga nagtuturo ng mali. Walang tao na naglalapit sa Diyos ang magtuturo sa tao ng mali. Ang mali ay mali at hindi dapat pinapangatwiranan. Ang tama, dapat itinuturo. Alam nyo, nung dating unang assignment ko, yung katabi ng parokya, mayroong parochial school, may eskwelahan. No? Nasa labas ako ng simbahan at may mga nanay na nag-iintay, no? Bago mag-uwian yung mga bata. No? Yung nanay, nakita ko, nagdasal pa sa simbahan. No? Habang inintay yung anak, nagdasal. Nakakatuwa naman. No? Paglabas ng simbahan, habang naghihintay sa anak, malayo pa, nakita niya yung kanyang anak, umiiyak. So, siyempre, nagulat yung nanay, sabi niya, oh, bakit ka umiiyak, anak? Naman ako, may pagkachismoso, no? Mula sa malayo, pinakikinggan ko sila, no? Sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi nung nanay. Sabi nung anak, kasi, sinapok ako nung kaklasmate ko. Sinuntok ako. Sabi ng nanay, huwag kang umiyak. Sapukin mo din. Napatingin ako doon sa nanay eh. Huh? Tama ba yon? Kayo ba'y ganon? Ganyan ba kayo? O baka naman kayo nagsabi, oh sige na, no? Huwag ka na pumasok. Sabi mo na lang sa teacher mo, may sakit ka. Kayo ba yon? Anyway, white lies lang naman yan eh. No? Diba ganyan? No? Kinukulayan pa ang kasinungalingan. No? Ay, walang kulay ang kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Walang white, walang black, walang red. Ha? Ikaw ba yon? Ikaw ba yung ganyan? Yung mga taong ganyan, naglalayo sa tao sa Diyos. Piliin mabuti ang taong sasamahan. Dahil hindi ibig sabihin taong simbahan, naglalapit sa tao sa Diyos. Dahil ang mga Pariseyo at Eskriba, mga taong simbahan. Pero sila pa ang naghahadlang sa tao na pagharian ang Diyos. Mga kapatid, mag-ingat. Dahil hindi lahat ng mabuti sa panlabas, mabuti ang panloob. Ang iba, ang tawag, mapagpaimbabaw.
Sino ka sa dalawa? Anong sagot? Kayo lang ang makakasagot. Amen? Amen.